Okay, heto po, no? Breaking news po tayo. Breaking news. Ang mga world leaders ng mga iba't ibang bansa, ha? Nakapansin na patungkol po sa nangyari kay former President Duterte. Yan ang pinakamatinding breaking news ngayon. Okay? So meaning to say, hindi po nila nagugustuhan ang mga nangyari kay Tatay Digong na nakulong siya sa ICC. Mga world leaders po ito, ha? Nakapansin na. So ikaw, BBM, delikado ka dito. Imagine, iba't ibang leader sa buong bansa, no? Nagalit na dito sa nangyari kay Tatay Digong. Nagalit na sila. So ang epekto po nito, no, ay babalikan. Ito, sarili ko lang opinion na ito, ha. Mababalikan po si BBM dito. Pero makinig lang kayo kasi breaking news ito eh. Kailangan kong magbalita dito. Dahil ito na yung malaking chance, no? Ito yung malaking chance na napansin na ng world leaders at malaki ang chances na ito yung magpapabilis na makalabas si Tatay Digong at maiuwi na nga sa sarili niyang bahay dito sa Pilipinas. Okay? So, yun po ang pag-uusapan natin. I-reveal natin mamaya kung sino itong mga leaders na ito, no? Na nagalit na dito sa nangyari kay Tatay Digong. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, ay mag-like muna at saka mag-share dito sa video natin. Okay? Like and share na para marami po ang makaalam, makarinig sa breaking news na ito. Yan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, no? At laging nanonood dito sa ating channel, please help me, no? Mag-subscribe kayo kasi libre lang naman mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? Ito, simulan na natin, ha. Alam nyo, mga kaibigan, this is a good news, no? Sa lahat ng mga sa lahat ng mga Pilipino, good news po ito. Kasi matagal nang inaasam-asam ng mga Pilipino na makalabas na itong si Tatay Digong sa ICC. Good news po ito. At dito mo talaga makikita na marami pong nagmamahal kay Tatay Digong. Marami pong humahanga dito sa dating presidente ng Pilipinas. Kasi nung panahon ng presidente pa itong si Tatay Digong, no, ay umiikot rin si Tatay Digong sa iba't ibang bansa at nag-leave ng mark sa mga bansa na kanyang binisita. Kahit ganyan yan si Tatay Digong, no, kahit maanghang yan sa mga salita, siguro yung iba hindi masyadong nagugustuhan ang kanyang pagiging bastos ang bunganga, pero si former President Rodrigo Roa Duterte po ay grabe ang pagka-respectful niya sa taong bayan at sa ibang mga world leaders. Noong bumisita po ito sa Russia noon, no? Siya lamang ang presidente na talagang binigyan ng pansin ni Vladimir Putin ng Russia dahil sa magalang ito. Pero ang tawag dyan, nagkataon lang yung agad-agad siyang umuwi sa Pilipinas nung nandun na siya sa Russia kasi mas uunahin niya yung nangyari sa Marawi, no? Kasi may mga rebelde doon at kailangan niyang agarang aksyon para tulungan yung mga kababayan natin dyan sa Marawi, no? So, unfortunately, maliit lang ang time na nag-usap si former President Duterte at si Vladimir Putin at that time. Pero bumalik naman si Tatay Digong at nag-usap naman sila. Pero doon mo talaga makita na grabe yung respeto ng mga world leaders. Saka nung pumunta sa Japan si former President Duterte, ay nagkaroon po ng magandang relasyon ang presidente ng Japan at si Tatay Digong. Kung naalala ninyo, dahil sa magandang asal, dahil sa sobrang respectful po ni Tatay Digong,
si President Abe of Japan pumunta sa Mindanao, ha? At binisita yung bahay ni Tatay Digong sa Davao. Pumasok pa sa bahay ni Tatay Digong. Alam mo naman, yung bahay ni Tatay Digong, ha? Yung maliit na bahay niya, hindi naman yun ganyan ka bongga at hindi ganun ka luxurious yung bahay ni Tatay Digong, di ba? Normal lang na bahay na pero maganda naman sa loob, malinis at middle class na bahay. Imagine, mantakin mo, isang presidente ng Japan pumasok doon sa bahay ni Tatay Digong, nakikain at doon nag-usap. And kapag merong kang kaibigan na nakapasok sa bahay mo, that's a lot. Ang meaning po niyan, totoong kaibigan. Yan ang totoong kaibigan yan pag kasi si Abe, President Abe, hindi yan papasok sa bahay ng isang tao kung hindi mo nagugustuhan yung tao. Isa lang yan, di ba? Kayo, tayo. Papasok tayo sa isang bahay kapag feeling natin komportable tayo at feeling natin at home tayo. Yan rin ang nararamdaman ni late President Abe. Namatay na kasi yun eh. Alam naman natin kung anong nangyari kay Abe sa Japan, di ba? So, yun, ito lang yung mga example kong ibinigay sa inyo, ha, na marami pong nagmamahal kay Tatay Digong. Marami pa sa bansang China, no? Sa bansang China, pumunta rin si Tatay Digong doon at nakipag-meet kay Xi Jinping. Okay? At kitang-kita mo doon sa mga gesture ng mga kasundaluhan doon sa China. Grabe po ang pag-welcome ni Tatay Digong. Okay? Parang grandstanding talaga yun eh. Parang grand talaga, no? At talagang sinalubong si former President Duterte ng mainit na pagsalubong to the point na nagmukha ng parang presidente si Tatay Digong sa China, no? At makita mo talaga sa mukha ni Xi Jinping na he was very happy na si Tatay Digong ay nandoon sa China. Naalala ko pa yun. So, grabe, kita and after the visit of Tatay Digong doon sa China, ay talagang nag-leave siya ng mark doon na sabi ng mga Chinese na mga media na Tatay Digong was very respectful. Okay? Tatay Digong was very respectful sa presidente ng China, not only to the president but to the entire country. Tatay Digong was very respectful. So, yun po, no? Kaya ngayon, ang nangyari, ang world leaders nakapansin na. Okay? Sasabihin natin unti-unti nang nakapansin, pero marami nang nakapansin. Ang Amerika nakapansin na, ang Russia nakapansin na, ang Japan nakapansin na, ang China nakapansin na. Ngayon naman, may panibago. Ito yung balita na aking ipapakita sa inyo. Ito po, Ito. At ito. Yan. Okay? Ito po yung matinding balita natin. Bakit napansin na? Ito basahin natin yung balita. Pumasok sa pampublikong diskusyon ang opinyon ng isang kilalang dayuhang komentarista at dating opisyal ng Singapore kaugnay ng kontrobersyal na usapin ng International Criminal Court o ICC at ang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, ito dating opisyal ng Singapore na ang pangalan ay si Calvin Cheng. Ayan, kita nyo si Calvin Cheng. Hayagang kinwestiyon ni Calvin Cheng, dating nominated member of Parliament ng Singapore at kasalukuyang honorary consul ng Serbia sa Singapore, ang legalidad at otoridad ng ICC bilang isang pandaigdigang hukuman. Okay, heto na. The issue is that the ICC is not even an internationally recognized court. Yan ang sabi ni Calvin Cheng. Hindi po nire-recognize ang ICC internationally.
Kasi marami pong galit sa ICC. Marami pong ayaw makipag-miyembro sa ICC. At marami na ngang tumiwalag sa ICC. Okay? Big countries such as US, China, Russia, India do not recognize the ICC. Neither do Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam. Yun ang mga countries na hindi na ni-recognize ang ICC, at itong mga countries na sinasabi ko, hindi nila gusto ang ICC. Okay, again, sino ang mga countries o mga bansa na ayaw sa ICC o galit dito sa ICC? Ito, ang Amerika, ang China, ang Russia, ang India, ang Thailand, ang Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam. Okay? Galit sila at ayaw nila ang ICC. Yan ang sabi ni Calvin Cheng. Binigyang diin ni Cheng ang natatanging sitwasyon ng Pilipinas, kung saan ipinaubaya umano ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dating pinuno ng bansa sa Dahig, kahit hindi na muling sumasapi ang Pilipinas sa Rome Statute ng ICC. Ibig sabihin, itong si Calvin Cheng, nagagalit siya kasi ang mga bansa sa buong mundo, yung minention ko, ayaw ang ICC, galit sa ICC. Pero sabi ni Calvin Cheng, bakit ang presidente ng Pilipinas na kabago-bago pa lang tumiwalag ang Pilipinas sa ICC, ay mismo siya pa ang nagdala sa dating Pangulo sa Hague. So malaki pong kasablayan ang ginawa ni BBM. Kaya itong si Calvin Cheng ngayon, nagalit. Nagalit. So nagtataka si Calvin Cheng, bakit itong si BBM, dinala mo si Duterte doon? Sablay ka, BBM. Sabi pa dito, Philippines is interesting. They used to recognize the ICC. The Marcos Jr. government gave up to the Hague. Gave Duterte up. The Marcos Jr. government gave Duterte up to the Hague, even though they didn't rejoin. Dagdag pa ng dating mambabatas. Kakahiya ka, BBM? Buong mundo galit na sa'yo dahil sa ginawa mo kay Duterte. Inihayag din ng diplomat na ang alinmang soberanyang bansa ay hindi dapat isinusuko ang sarili nitong mamamayan at jurisdiksyon sa isang dayuhang hukuman na walang pananagutan sa mamamayan ng naturang bansa. See? Hindi ka ba nahihiya dito sa sinabi ni Calvin Cheng, BBM? You're such a disaster, BBM. Sa totoo lang, walang karapatan ka para isuko mo ang isang Pilipino sa isang dayuhang ICC na hindi naman nire-recognize ng buong mundo. Kaya sablay ka, BBM. Galit na sa'yo ang mga world leaders. Countries should not surrender. Sabi ni si Calvin Cheng countries should not surrender their sovereignty to prosecute their own citizen for crimes. Okay? Hindi man sinabi ni Calvin Cheng na walang kasalanan si Tatay Digong. Pero kung may kasalanan man si Tatay Digong, ay hindi po ang ICC ang lagayan nito. Okay? To an international court that isn't answerable to their people, diin pa ni Cheng. Hindi po ICC ang maghuhusga kay Tatay Digong kung meron man siyang kasalanan. Yan ang point ni Calvin Cheng dito. Okay? Sabi ba, inaasahang magdudulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga legal experts, diplomatic circles, at mga taga-suporta ng administrasyon at ng pamilyang Duterte ang mga pahayag ng dating Singaporean parliamentarian. Ito yung sabi ni Calvin Cheng. The issue is that the ICC is an even internationally recognized court. Big countries such as US, China, Russia, India do not recognize the ICC. Neither do Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam. Diba? Ganyan po ang
reaksyon ngayon ng mga world leaders. Nagagalit sila sa sinapit ni Tatay Digong. Kape muna tayo. Kaya ano ang epekto nito? Kaya sabi ko, kayong mga taong bayan, huwag kayong mag-alala. There will come a time na makakarma rin yan yung mga taong gumagawa nito kay Tatay Digong. Makakarma rin yan, especially itong si Bangag, makakarma rin yan. Lagi nating tandaan yung sinabi ni Tatay Digong. Ano yung sinabi niya? There will be a time and a day of reckoning. Yun ang aking inaabangan eh. There will be a time and a day of reckoning. Basta ako, no? Hinihintay ko yan. Yung panahon na makauwi na si Tatay Digong. Tapos titingnan natin lahat ang karma ni BBM. Sabi ko sa inyo, balikan nyo itong video na ito pag mangyari na yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Grabe guys. Siyempre, tutol dito yung mga dilawan. Sabihin ko sa inyo, buong bansang Pilipinas, the majority of the Filipino people, mahal si Tatay Digong. Ang hindi lang is itong mga loyalista, mga dilawan, at itong mga pinklawan. Sila lamang ang ayaw. Kasi ano yan sila eh, mga hipokrito yung mga taong yan eh. Meron akong video na ipapakita sa inyo kung saan itong mga dilawan at pinklawan kinain na rin nila ang kanilang sinusuka. Dati, galit na galit sila dito kay Bongbong, itong Bangag na ito. Galit na galit sila dati. Halos nga yuraka nila eh. Pero ngayon, kinakain na nila ang kanilang sinusuka. Ganyan po nakakadiri ang mga pinklawan at mga dilawan. Kung gaano sila nakakadiri, ganyan rin ang kanilang mga ugali. Okay? Ang mga dilawan, pinklawan, at itong mga loyalista, ito yung mga taong walang prinsipyo sa buhay. Kakainin nila ang kanilang prinsipyo basta lamang it will benefit their situation. Ganyan sila. I will give you an example. Ang kanilang leader na si Leni Robredo. Anong sinabi ni Leni Robredo dati? BBM, una, sinungaling. Yan po ang kanyang sinabi nung panahon na in-interview siya ni Boy Abunda. Sinungaling raw si BBM. At sabi pa nila, corrupt si BBM, yung pamilya nila corrupt. Pero tingnan nyo ngayon, meron akong video na ipapakita sa inyo. Tingnan nyo na ngayon kung anong sinasabi ni Leni Robredo. Ito po, panoorin natin lahat ito ha. Panoorin nyo itong sinabi ni Leni Robredo. Yung dating administrasyon, ang narrative niya na hindi natin ipupush yung desisyon kasi ayaw natin makipagyera. Which is, hindi yun yung issue. Kasi ang desisyon, nandiyan na. So sa akin, nagsayang tayo ng 6 years. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, flex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon. Nung bagong-bago pa lang yung desisyon ng arbitral tribunal. Tingnan nyo. Hangang-hanga na siya sa administrasyong Marcos. Sinabi niya dito sa video na ito na nung panahon raw ni Duterte, sinayang raw yung 6 years patungkol po sa arbitral ruling. Nagugustuhan raw nila ngayon itong ginawa ni BBM sa piniflex. Yan ang term na ginamit niya. Piniflex raw ngayon na ipinaglalaban yung arbitral ruling. Ganyan sila kakain suka ngayon. Dati sinuka-suka niya si BBM ha. Pero ngayon, hinahangaan na niya. Idol na niya ngayon. Ito, unang argumento. Yung arbitral ruling, no, na sinasabi nitong si Leni Robredo, hindi ibig sabihin binabaliwala yon ni Duterte. Hindi po binabaliwala yung arbitral ruling. In fact, sabi ni Duterte, yes, nanalo nga tayo doon yung arbitral ruling na yun. Pero kahit anong i-impose natin yung arbitral ruling na yun,
hindi pa rin sinusunod ng China. So anong gagawin ni Duterte? Makipag-away siya doon sa China? Kagaya ng ginawa ngayon ni BBM? Oh, ang tanong ko sa inyo, itong arbitral ruling na ito, anong ginawa ni BBM? Kinontra niya ang China. Anong nangyari? Anong nangyari sa mga coast guards natin? Binomba lang ng binomba ng water cannon. Di ba? Nung panahon ni Tatay Digong. Walang away. Siguro, merong kaunting tension pero agad nare-resolba. Ngayon, napuno tayo ng water cannon. Ang tanong ko sa inyo, itong administrasyong Marcos, may nakuha ba sila dyan? Yung arbitral ruling na yan? Na-impose ba yung pagka-recognize natin dyan? Wala. Wala. So, ang ibig kong sabihin, i-recognize ni Tatay Digong yung arbitral ruling. Pero, sa ngayon, hindi natin ma-impose yan. Kasi, kung i-impose natin yan, kung talagang gagawin natin yan, hahantong sa digmaan, at yan ang ayaw na mangyari ni Tatay Digong. Kasi kung gagawin yan, wala pang isang oras, durog ang, Pilipinas, durog tayo. Wala pang isang oras, durog tayo. Makipag-away tayo sa China. Kaya nga sabi ko, kapag ito magiging presidente ng Pilipinas, kawawa tayo. Durog ang Pilipinas. Sabi ko sa inyo, durog yan lahat. Kawawa tayo. Kaya sabi ko sa inyo, sablay itong mamaleni ninyo, sablay. Sablay. Hangang-hanga siya ni BBM ngayon. Kasi yung lugar niya sa Naga, tinutulungan siya ni BBM eh. Kaibigan na sila. Halos didilaan na niya ang puwet ni BBM ngayon. Ganyan sila. Grabe. Appreciate siya ng appreciate sa Marcos administration dahil piniplex raw na ipinaglaban yung arbitral ruling. Mama Leni, ito lang yung tanong ko. Anong nagawa ni BBM? May nakuha ba si BBM sa pagplex niya, sa pagplex niyan? May nakuha ba? Sa ipinaglalaban yung arbitral ruling, may nakuha ba kayo? Wala. Okay? Wala. Buti pa si Tatay Digong. Sa panahon na siya yung presidente, may nakuha tayo sa China. Tinulungan tayo sa China na nagtayo ng mga infrastructures. Libre pa. Nag-donate pa ng pera ang China sa atin. Nag-donate pa ng labor to construct infrastructure. Marami tayong nakuha sa China nung panahon na si Tatay Digong ang presidente. Kasi ang main layunin ni Tatay Digong is friends to all, enemies to none. Ibig sabihin, ang Amerika at ang China, kaibigan nating lahat. Wala tayong kakampihan sa away ng China at sa away ng Amerika. Okay? Yan ang point ni Tatay Digong. Sa lugar na pinag-aawayan natin, mag-joint exploration po tayo. Yan ang point ni Tatay Digong. For the meantime, na hindi po tayo nagkakaunawaan dito sa lugar na pinag-aawayan natin between China, mag-joint exploration muna tayo. Hati muna tayo kung ano yung makukuha natin na resources. Hindi kagaya ngayon. Yung mga fisherman natin, hindi na makapagpangisda doon. Kasi hinaharangan na ng China. Ang tanong, tinutulungan ba tayo ng Amerika? Wala. Kasi ayaw rin mangingialam ng Amerika. Kasi kung makipagdigmaan ang Amerika para sa atin, walang makukuha ang Amerika. Wala silang makukuha dyan. Yan ang hindi naiintindihan ng mga dilaw, pinklawan at loyalista. Tayong mga DDS, nagkataon lang siguro na matalino tayo at tama yung ipinaglalaban natin na leader na si Tatay Digong. Kahit na yung mga eksperto dyan, like sino yung eksperto, si Sas Rogando at ibang mga experts sa mga sabi nila, walang ibang solusyon dyan kundi idadaan yan sa diplomatic
na paraan. Mm. Yung matiwasay at kalmadong pag-uusap, hindi yan masusulba kagaya ng ginawa ngayon ng Administrasyong Marcos.